Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Tayo patuloy na nagpapasalamat sa ating Panginoon sa pagdiriwang ng araw na ito ng dakilang kapistahan ni na Apostol San Pedro at San Pablo. Dalawang magkaibang pinili ng Diyos, tinawag ng Diyos para maging haligi ng ating pananampalatayang Kristiyano, at hindi lang basta maging haligi, kundi maging tagapagpahayag ng mabuting balita. Si San Pedro, sa kanyang katangian sa pagiging mangingisda, na halos hindi nakapag-aral, di ko alam kung marunong magsulat, no? Pero dahil siya ay isang mangingisda, walang kakayahan noon na sila ay makapaghanap ng isang guro na magtuturo sa kanya. Pero tinawag ng Diyos, pinasunod ng Diyos. Samantalang si San Pablo ay isang taong namuhay sa kanyang sariling ego, sa kanyang sariling pride, na alam niya ang batas na dapat sundin ng bawat isa, lalo na ng mga Hudyo, kung kaya nagalit sa mga sumusunod kay Kristo. Naging tagapag-usig, mamamatay Kristiyano. Kahit na siya ay isang matalino, pero ang kanyang puso ay naglalaman ng puro galit o kung ano pa man, no? Para umabot sa punto na patayin niya ang mga namumuhay bilang Kristiyano. Pero isang araw, siya din ay tinawag ni Jesus para magpahayag din ng mabuting balita. Naintindihan po ba? So, dalawang haligi ng ating pong simbahan. Kaya yung mga larawan po, no, ng mga imahin na makikita ninyo tungkol kay San Pablo na may hawak na espada, at si San Pedro, no, na mayroong hawak na susi, na mahalaga na maintindihan natin tayo
bilang mga kasapi ng isang simbahan at dapat maging malinaw din sa iyo na ang simbahan natin ay hindi itinatag ni Pedro at San Pablo. Ang nagtatag ng ating simbahan, walang iba kundi si Jesus. At si Jesus ay nagtalaga ng mamumuno ng magiging lingkod ng simbahang kanyang itinatag. At ang pinakaunang Santo Papa ay si San Pedro. Lumipas ang panahon, ipinasa ang susi na ibinigay ni Kristo sa kanya sa iba't ibang mga panahon hanggang sa panahon natin ngayon, sa panahon ni Pope Leo. Natunghayan natin, no? Dati kasi parang tayo bilang Kristiyano, hindi natin alam kung anong nangyayari sa pinakapuno ng ating simbahan. Dahil wala tayong balita, wala tayong mababasa, pero sa panahon natin, di ko alam kung sinong Santo Papa ang naabutan ninyo, pero yung nakilala kong Santo Papa mula kay Pope John Paul II, Benedict, Francis, eto ngayon may nakaligtaan ba ako sa nakita natin, natunghayan na natin ang proseso at paraan ng pagtatalaga ng bagong pinuno ng simbahan natin. So, yung galaw, hindi ito desisyon ng tao, kundi ito ay sa tulong at gabay ng Espiritu Santo, kung kaya't nagkakaroon tayo ng pinuno ng ating simbahan. Malinaw pa po ba? Uy, matatanda na tayo dito, ha? Kayong mga 530 students, no? Kasi mahalaga po na maintindihan mo din. Hindi pwedeng sasabihin mong Katoliko ka, pero ayaw mong sumunod sa mga ipinatutupad ng simbahan. Hindi pwedeng ito lang. Kaya nga yung bahagi ng ating pananampalataya, kapag meron kang hindi tinatanggap dyan, ay hindi ka talaga Katoliko. Kasi dapat yan, yung buong ating ipinapahayag ay tatanggapin natin. Hindi man natin lubusang naunawaan dahil ang ilan sa mga bahagi ng ating pananampalataya ay misteryoso pa rin. Pero nagtitiwala tayo dapat sa ating pinuno, sa simbahan. Kaya nga, yung kapangyarihang ipinagkaloob kay Pedro, yung kapangyarihang ipinagkaloob kay San Pablo na magpahayag sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya ang sabi, malinaw naman po ang sabi dito, ipinagkakaloob ko sa iyo ang susi ng aking simbahan. Sabihin nyo nga po, simbahan. Yan. Anuman ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ang ipahintulot mo sa lupa, ipahintulot sa langit. Ibinigay yan ni Kristo kay Pedro. Isang kapangyarihan na hindi dapat abusuhin, isang kapangyarihan na hindi dapat pang sarili lamang, kundi isang kapangyarihan na may kalakip na responsibilidad dahil anuman ang kanyang ididikta, anuman ang kanyang sasabihin, maaring ikapahamak ng bawat isa sa atin, bawat isang miyembro ng simbahan na ipinangalaga naman sa kanya. Di ba? Kung maalala niyo po, bago ito, sabi ni Kristo kay Pedro, iniibig mo ba ako, Pedro? Pues, pangalagaan mo, pakainin mo ang aking mga tupa. So kung may mapapahamak, pananagutan yan ni Pedro. Pananagutan yan ng Santo Papa. Kaya dapat napakaingat, mapanuri, na anuman ang kanilang i-declare,
ay talagang nasa paggabay ng Espiritu Santo. Kaya kung pananatilihin natin din, Katoliko tayo, nabinyagan tayo, tapos kapag may dineclare, may sinabi ang simbahan, tayo mismo kumukontra, si Kristo ang kukontrahin natin. Para bang mas magaling pa tayo sa Espiritu Santo para malaman natin mali ang sinasabi niyan. Bagamat si Pedro at ang mga sumunod pa ay tao lamang, tao pa rin, may limitasyon. No? May hangganan ang kanilang mga sinasabi, may kahinaan pa rin. Pero hinding-hindi pababayaan ni Kristo ang kanyang simbahan. Kaya nga, kahit anong iskandalo ang dumating, ang naranasan ng ating simbahan, nananatili itong nakatayo. Dahil malinaw na sinabi ni Kristo, kahit ang demonyo, ang kapangyarihan ni Satanas ay hindi mananaig sa simbahan. Naintindihan po ba? Kaya pag sinabing, kailangan at dapat magpakasal ang mga nagsasama, magpakasal. Kung hindi magpapakasal, mamumuhay sa kasalanan. Sinabi din, huwag magnanakaw. Kapag ang isang Katoliko nagnanakaw, kasalanan. May mga pangyayari sa panahon natin ngayon, bago sa atin. Mayroon tayong dumadaan din ng mga may mga nangyayari sa lipunan natin na kinakailangan magsalita ng simbahan, kailangan natin pakinggan. Dapat tayong magpagabay at magtiwala na kung ang Panginoon ang naglagay kay Pedro, ang pumili kay San Pablo, magtiwala tayo sa Diyos at kung saan man tayo dadali ng Espiritu Santo. Dahil, di ba, sa paglipas ng panahon, iba't ibang Santo Papa ang ating naranasan, iba't iba din ang kanilang karisma, iba't iba din ang mga bago o additional na mga itinuturo bilang karagdagan ng ating pong pananampalataya. So ito ay pagdiriwang natin na nagpapaalalang dapat tayong makiisa, dapat tayong sumunod sa ating simbahan. Amen?